Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang lalaking namatayan ng mag-ina. Katulad na ng inaasahan ng marami sa kanilang lugar, ay nagkatuluyan nga si Ahmed at Aryan. Bata pa lang kasi talaga ay malapit na sila sa isa't isa. Pansin na rin ng nakararami na bagay sila hanggang sa ito na nga naikasal sila eksakto araw ng mga puso. Sa isang maliit na nayon mula sa isang probinsya sa Kabisayaan sila nanirahan at bumuo ng pamilya at mga pangarap. Payakma ng pamumuhay ay sagana naman sila sa pagmamahal ng bawat isa. Ni isang beses ay hindi sila nakitaan ng mga tao na nagtalo ng malala sapagkat pareho nilang inuunawa at nirerespeto ang bawat isa. Kung nagkakaroon man sila ng pagtatalo, hindi nila parehong hinahayaan na matapos ang araw ng hindi nakakaayos. Ganon ka-mature ang kanilang pag-iisip dahil na rin sa mga kinalakyan nilang punong-puno rin ng pagmamahal. Sa edad na 27 ay nabuntis si Aryan kaya labis yung ipinagpasalamat ang gusto ni Ahmed sa Panginoon. Kaya lamang habang dinadala ng babae ang bata sa kanyang sinapupunan ay meron silang nadidiskubring bagay. Naging masela ng pagbubuntis ni Aryan dahil sa komplikasyon sa kanyang katawan. Isang sakit na namana niya sa namayapa ng ina, ang kanser sa dugo. Inunahan na sila ng doktor na posibleng malaglag ang sanggol at kung sakali mang maipanganak ay maaaring marami rin itong maging komplikasyon sa katawan. Matapos yung malaman ni RJ ay labis siyang nalungkot sapagkat ang pangarap niyang pamilyang nagsisimula palang mabuo ay tila ba hinahadlangan na kagad ng kapalaran. Mahal, huwag kang mag-alala. Magiging ayos din ang lahat. Magiging ligtas kayo ni baby. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Natatakot ako, mahal. Natatakot ako para sa baby natin. Wala siyang kamuwang-muwang sa mundong ito. Bakit siya pa? Bakit ako pa? Bakit kami pa, mahal? Bakit kami? Niyakap na lang ng maskuladong lalaki ang kanyang asawa para pag-aanin ang loob nito kahit papano. Huwag mong sisihin ang sarili mo, mahal. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Sadyang dumadaan lang talaga tayo sa mga pagsubok pero ano't ano pa man, malalampasan natin to dahil magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Tulad ng ipinangako natin sa altar ng simbahan, sa harap mismo ng Panginoon. Iasa na lang natin sa Kanya ang lahat. Gagaling ka at magiging maayos si baby. Paggaling nila sa ospital ay dumiretso ang mag-asawa sa simbahan upang mag-alay ng panalangin at idulog sa Diyos ang kanilang kalagayan. Hawak kamay silang nanalangin at dumulog sa Panginoon para sa kaligtasan ni Aryan at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan ay nagtirik na rin sila ng kandila bago lisanin ang simbahan. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan, ay mas lalong lumalala ang kalagayan ni Aryan kaya mas lalo ring nalagay sa alanganin ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Wala namang magawa ang maskuladong lalaki kundi idaan lahat sa panalangin ang tungkol sa mga bagay na yon, sapagkat wala naman siyang sapat na pera upang dalhin sa espesyalista ang buntis na asawa. Isa lang simpleng mangingisda na kung minsan ay umi-extra sa pagkukonstruction laborer kung mahina ang huli ng isda. Hindi sapat na kung minsan ay kulang pa nga ang nadidilihensya niya sa araw-araw. Pero gayon pa man ay pinipilit at sinisikap ni Ahmed na gawin ang abot ng kanyang makakaya upang mapunan ang pangangailangan ng buntis at may sakit niyang asawa. Nasa puntong nauudyukan na siya ng ibang kakilala na gumawa ng hindi maganda para magkapera, subalit mas matimbang pa rin ang mabuting konsensya.
Ang palaging pinanghahawakan ni Ahmed ay ang pananalig na kahit anong mangyari ay mayroong gagawin ng Diyos sa buhay ng kanyang asawa at sanggol na nasa sinapupunan nito. Nang gabing yon, pagkagaling sa pag-i-extra sa pagkukonstruction laborer ay dumaan muna ulit siya sa simbahan upang ipanalangin ang asawa at anak. Umupo siya sa pinakaunahan at doon taimtim na dumulog sa altar ng simbahan. Panginoon, gabi-gabi ako nandito sa simbahan. Palagi ko pong idinudulog ang aking mag-ina para sa proteksyon at kagalingan nila. Pero sa bawat araw din na dumadaan, mas lalong nagiging malala ang kalagayan ni Arian. Ayaw ko pong pangunahan kayo, pero alam na alam po ninyo na gusto kong maging maayos silang dalawa. Isang himala kung mapakikinggan niyo ko. Diyos ko. Tumulo ang kanyang mga luha pero kaagad niya rin tong pinunasan bago muling magpatuloy. Pero Panginoon, sa tuwing nakikita kong nahihirapan ang asawa ko, at sa tuwing sinasabi niya na ayaw na niya, nahirap na siya. Sasaktan ako ng sobra. Parang walang saysay ang mga panalangin na gabi-gabi kong dinudulog dito sa simbahan. Pero, Panginoon, hindi ako nawawala ng pag-asa. Kung ano man ang nais niyo para sa mag-ina ko, tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko yun, Panginoon. Tumigil siya saglit sa pagsasalita at muling pinunasan ang muka. Kahit kunin niyo sila sa akin, gusto kong maging maayos sila at hindi mahirapan. Kahit masakit po, sisikapin kong tanggapin. Basta po, dyan sa langit, bigyan niyo sila ng masaganang buhay na hindi nila nakamit dito. Na hindi nila naranasan habang kasama ako. Niyo pong pababayaan ang mag-ina ko, Panginoon. Nagtuloy-tuloy na ang kanyang pag-iyak na hindi na rin niya mapigilan. At nang matapos na siya, inayos ng maskuladong lalaki ang kanyang sarili at marahang lumabas ng simbahan. Nang nasa tapat na siya ng exit ay isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Dahil doon ay hindi rin niya tuloy maiwasang mapatingin dito. Nakasuto ng sombrerong dayami pero kahit ganoon ay mahahalatang maputi na ang buhok nito. May kulay puting bimpo na nakalagay sa mga balikat. Nakasuot ang lumang bag at may hawak din na lumang tungkod. Titig na titig ang matandang Ginoo na parang kinakausap siya ng mga mata nito. At nang magtagal pa ang tingin na yon, ay tila ba pinanayuan na siya ng balahibo sa kanyang braso at pati na rin sa batok. Napahimas tuloy si Ahmed sa mga bahaging yon habang pinagmamasdan ang matandang Ginoo na hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. May kailangan po ba kayo, Tay? Hindi kumibo ang matandang Ginoo. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad kaya umabante na lang din si Ahmed. Kaya lang, bago pa siya makalayo ay bumaling pala ulit ang matandang lalaki sa kanya at nagsalita. Napupuno ng lungkot ang iyong mga mata. Sasamantalahin niya ng mga taong may hindi magandang hangarin kaya mag-iingat ka. Paglingon ni Ahmed sa matandang lalaki ay lumiko na ito sa isang iskinita, kaya hindi na niya nahabol pa. Napakibit balikat na lang siya at nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, nasa bungad pa lang si Ahmed ng tindahan ni Umar na kanyang tiyuhin ay sinalubong na siya nito. Isa ang tiyuhin niya sa mga madalas nagbibigay ng tulong sa kanilang mag-asawa kapag mayroon itong ekstrang pera. Ang Ginoo rin ang madalas magpasok sa kanya para makahanap ng iba pang pagkakakitaan. Saan ka ba nang galing? Noy,
Ahmed, madali ka na... Hindi na halos natapos ng Ginoo ang huling salita sapagkat dumating naman ang 20 anyos na bunsong kapatid ni Ahmed na si Zahid. Tila balisa ang mukha nito kaya naman nag-alala kagad ang maskuladong lalaki paglapit sa binata. Kuya Ahmed, hinahanap ka ni Ate Arian. Tara na muna sa bahay. Matapos makita ang reaksyon ng nakababatang kapatid, ay madaling hinarap ni Ahmed ang tiyuhin. Tiyo Umar, uuwi na po muna ako ha. Sige. Madali. Susunod na ako ron. Magsasara lang ako saglit nitong tindahan. Matapos tumango sa Ginoong tindero ay dali-daling tumakbo ang magkapatid pauwi ng bahay. Doon ay naabutan nila si Arian sa silid na nakaratay sa papag. At base sa itsura ng mukha ng babae na namumutla na ng sobra ay hindi na talaga maganda ang kalagayan nito. Kagad lumapit ang maskuladong lalaki at inalalayan ng kanyang asawa pero napaungo to kaya nagdahan-dahan lang siya. Mahal, Arian, nandito na ako. Ano bang nangyari? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Ngumiti lang ang babaeng buntis at yumakap sa asawa. Kahit halata sa hilatsa ng mukha nito ang sakit na nararamdaman. Inalo naman ni Ahmed ang asawa para kahit papaano ay mapagaan ang pakiramdam nito. Sige na mahal ko, dadaling kita sa ospital. Pakiusap naman huwag ka nang tumanggi. Hinaplos-haplos niya ang mukha ng asawa na umiiling-iling lang at pagkalaon ay mahinang nagsalita. Ramdam sa bawat pagbigkas na tila nahihirapan siya ng gusto sa kanyang kalagayan. Mahal, wag na. Ayaw ko nang umalis. Wag na tayong umalis. Dito lang kami ni baby. Wag mo kaming iiwan ha. Nagsimulang maluha ang babaeng buntis. Kaya unti-unti na ring nangilid ang mga luha sa mata ni Ahmed. Pero sinikap niyang maging matatag sa harap ng nag-aagaw buhay na asawa. Mahal, Arya, at sa baby natin, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Hindi ko kayo iiwan. Pangako, mahal ko. Saglit siyang natigilan at marahang hinimas ang tiyan ng babae upang pakiramdaman ang paggalaw ng sanggol sa loob. Ganun kasi ang madalas niyang ginagawa subalit laking pagtataka niya nang wala na siyang maramdamang pulso ng sanggol. Paglingon niya kay Arian ay umiiling-iling lang to habang patuloy ang pagpatak ng mga luha. Nang maunawaan niyang wala na ang sanggol ay tuluyan na rin pumatak ang luha sa mga mata ni Ahmed. Kagad niyang niyakap ang asawa at saka ikinalong sa kanyang bisig habang umiiyak. Arian, anak ko, nandito lang ako sa tabi niyo. Hindi ko kayo iiwan. Makailang ulit niyang bigkas na parang natataranta na dahil sa kalagayan ng asawa. Natigil lang siya nang marahang gumapang ang kanang kamay ni Arian sa kanyang mukha at saka ito hinimas-himas habang nahihirapan sa kalagayan. Salamat dahil sinamaan mo kami ni baby. Hanggang sa huli, mahal ko. Mahal na mahal ka namin ni baby. Mahal, hindi ko kayo iiwan. Di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan. Kaya, dito lang rin kayo ni baby. May pa tayong gagawin. Marami pa tayong pangarap, di ba? Simula nung mga bata pa tayo. Pinilit niyang ngumiti kahit ang totoo ay sobrang sakit na ng kanyang kalooban habang nakikitang nahihirapan ang pinakamamahal niyang asawa. Mahal, di ba? Marami pa tayong pupuntahan ng anak natin. Mahal naman Arian, magkulang ngayon, utang na loob. Wala kayong umalis. Huwag niyo akong iwan. Ngumiti lang ng malumanay si Arian bago marahang pinunasan ng mga luha sa mga mata ng asawa.
Nang makita naman yun ni Zahid ay hindi rin maiwasan ng binatilyo na mapaluha. Eksakto rin na kadarating lang ni Ginoong Umar at nasaksihan ang mga pangyayari. Pasensya na, mahal. Pero mauuna na kami ni baby sa'yo. Magpakatatag ka lang palagi, ha? Tandaan mong mahal. Aryan, huwag ka naman ganyan oh. Ano ba? Huwag muna, pakiusap naman. Huwag niyo akong iwan ni baby. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin. Alagaan mo palagi ang sarili mo. Huwag ka nang umiyak, please. Babantayan ka namin palagi ni baby. Muling hinimas ni Aryan ang mukha ng kanyang asawa na natataranta na sa mga pinagsasasabi niya. Mahal, ano ba? Ano may sinasabi mo? Gagaling ka pa eh. Huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Gagaling pa kayo ni baby. Ano yan? Ngumiti lang ang babaeng buntis at muling pinahid ang luha ng kanyang kabiyak. Pagkatapos ay saka siya umiling ng marahan. Alagaan mo lang palagi ang sarili mo. Salamat sa lahat. Ahmed, mahal kit. Pagkasabing yon ng babae ay nakangiti itong pumikit. Kasunod noon ay unti-unti na rin bumagsak ang kamay nitong nakahaplos sa mukha ng kanyang asawa. Eksakto 7:00 ng gabi ay tuluyang pumanaw ang babae pati ang sanggol na nasa sinapupunan nito. At dahil sa pagkamatay ni Aryan ay labis-labis ang bigat ng kalooban na nararamdaman ni Ahmed. Wala na siyang nagawa kundi yakapin na lang ang asawa na wala ng buhay. Aryan! Baby ko! Sa kanya ako iniwang kaagad! Bakit? Ayop naman buhay to! Bakit niya ako iniwan? Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang tinig niyang punong-puno ng pagdaramdam. Kaya nilapitan siya ni Zahid at Ginoong Umar upang damayan sa kalungkutang yon. At eksakto rin matapos tuluyang malagutan ng hininga si Aryan pati ang nasa sinapupunan nito ay isang malakas na alulong ng aso ang umalingaw-ngaw din sa buong paligid. Dinig na dinig nila ang mga yon. Subalit hindi na nila pinansin sapagkat mas natoon sila sa matinding hinagpis dala ng pagkawala ni Aryan. Kasabay din ng pagdadalamhati nila ay siya ring pagpatak ng ulan na parang nakikiramay din sa pamilyang naulila. 1 linggo ang nakalipas. Matapos ang pagkalibing kay Aryan at sa sanggol ay bumalik sa dating gawi si Ahmed bilang mangingisda. Ayaw niyang maglagi sa bahay sapagkat naaalala niya lang ang asawa sa tuwing nandoon siya. Kaya mas piniling magpakabisi kaysa magmukmok at magluksa ng magluksa dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Pasado 10:00 ng gabi. Gumayak na ang maskuladong lalaki para makapaghanda sa pagpapalaot. Zahid, Tol, mangingisda na muna ako ha. Ikaw nang bahala rito sa bahay. Kitang-kita naman ang pagtataka sa mukha ng binata matapos makita ang kanyang kuya na palabas sa kanilang bahay. Sigurado ka kuya na sasama kang pumalaot? Hindi ba't sinabihan ka na ni Kuya Mulong na magpahinga ka muna? Ang tinutukoy ng binata ay ang namumuno sa kanilang mga mangingisda sa lugar na yon. Kapag hindi ako pumalaot ngayon, sa susunod na araw wala na tayong kakainin. Tol, promise, ayos lang ako. Huwag ka masyado mag-alala sa akin, no? Ngumiti pa ang maskuladong lalaki na halata namang napipilitan lang to. Sige na, Tol. Paano? Maiwan na muna kita, ha? Sige kuya, mag-iingat ka ha. Wala nang nagawa ang binata kundi hayaan na lang ang nakatatanda niyang kapatid sa gusto nitong gawin.
Ramdam rin naman niya kasi na nililibang nito ang sarili upang hindi mangulila ng husto sa pagkawala ng kanyang asawa at anak. Pagdating ni Ahmed sa kanilang bangka ay nagulat pa sa Ginoong Mulong pati ng kanyang mga kasamahan na makita siya. Ang akala kasi ng mga ito ay sa susunod na linggo pa siya makakabalik sa pangingisda. Kinausap muna rin siya ng pinunong bangkero at pinayuhang umuwi na muna para makapagpahinga. Pero nagpumilit pa rin si Ahmed kaya wala na ring nagawa ang mga naroon kundi isama siya. Pasado 10:00 ng gabi nang sila ay pumalaot. Ilang oras din silang nagtagal sa dagat at pagsapit ng madaling araw ay bumalik na sila sa Pangpang. Medyo matumal din kasi ang huli nilang isda dahil sa bilog ang buwan. Magkagayon man ay sapat na ang mga yon para pambenta at makauwi para sa kani-kanilang pamilya. Nang mabenta na ang parte niyang isda, ay tumambay muna saglit si Ahmed sa tapat ng tindahan ng kanyang tiyuhin. Doon siya nagpalipas hanggang sa hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras. Nakatulog pala siya at nagising pasado 6:00 ng gabi. Hinayaan lang siya ni Ginoong Umar sapagkat alam nitong parehong pagod, pisikal at emosyonal si Ahmed. Ang haba ng tulog mo. Mukhang pagod ka kaya hindi na kita ginising muna. Napakamot-ulo ang maskuladong lalaki bago tumugon sa kanyang tiyuhin. Nakakaya naman, Chong. Hindi niyo ako ginising. Mamaya isipin ng mga nabili rito kanina, lango ako sa alak. Ngumiti naman ang Ginoo. Ganun na nga. Natumbok mo ang iniisip ng tao. Pero, hayaan mo na. Ay, siya nga pala. Pumasok ka muna rito at kumain. Kanina ka pa natutulog eh. Malamang nagutom ka na. Sige na, bilisan mo na dyan. Baka mapagkamalang ka ulit ng mga customer na lango sa alak. Nag-ayos muna ang lalaking maskulado ng sarili bago pumasok sa loob ng tindahan para nga kumain ng hapunan. Kumain na rin pala yung kapatid mo kaya huwag mo nang alalahanin yon. Nakabantay din sa'yo yung kanina pa dyan. Pinawi ko na muna para makaligo. Hindi umimik si Ahmed. Nagpatuloy lang to sa pagmuya ng pagkain kaya nagpatuloy din ang Ginoo sa pagsasalita. Kumusta ka naman? Okay ka na ba? Pagkatapos lunukin ng huling pagkain at uminom ng tubig, ay saka rin seryosong nagwika si Ahmed. Ito, inipilit pong maging maayos, Chong. Salamat po sa pag-aalala niyo. Malumanay man ang tono ng boses subalit halatang halata pa rin sa hilatsa ng kanyang pagmumukha ang matinding pagdadalamhati. Tinabihan siya ng kanyang tiyuhin at inakbayan bago mahinahong nagsalita. Ahmed, pamangkin, hindi naman sa nangingialam ako sa iyo ha. Huwag mo sanang mamasamay nitong sasabihin ko. Alam kong nagdadalamhati ka ngayon dahil sakit naman talaga ang nangyari kay Aryan. Ako man din ay nalulungkot. Mas mabuti siguro kung magpunta ka sa Maynila at doon mo hanapin ang kapalaran mo. Napalingon ang maskuladong lalaki sa kanyang tiyuhin na tila punong-puno ng pagtataka. Bakit ko naman po gagawin yun, Chong? Paano si Zahid? Tumanggal sa pagkakaakbay ang Ginoo sa katinapik-tapik ang balikat ng kanyang pamangkin. Pagkadaka ay sumandal siya sa dingding bago muling magpaliwanag. Ngayong wala na si Aryan, siguro mas makakapag-focus ka na sa sarili mo at sa kapatid. Pumunta ka sa ibang lugar para mas madali kang makalimot. Hindi sa pinapaalis kita rito sa atin ha. Gusto ko lang na mabilis na humilom yung sakit na nararamdaman mo. Ayaw ko kasing matulad ka sa nanay mo, sa kapatid ko. Dahil sa sobrang kalungkutan niya sa pagkawala sa tatay mo ayun, sinundan niya at naulila kayo ng maaga. Ayaw kong maiwang mag-isa si Zahid. Masasaktan niyo ng gusto. Napabuntong hininga si Ahmed. Alam ko naman ho yun, Chong At saka, hindi ko gagawin ang ginawa ni nanay. Ang sabi sa akin ng asawa ko bago siya mamatay, ialagaan ko ang sarili ko. Kaya, ganun pong gagawin ko kahit ang
Gumaralgal ang boses ng maskuladong lalaki na halatang maiiyak na naman kaya muli siyang inakbayan ng kanyang tiyuhin at mahinang tinapik-tapik sa likuran. Ang sakit-sakit po talaga, Chong eh. Totoo po na ang sakit ng nangyari. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito makakayanan. Yun na nga ang sinasabi ko sa iyo, pamangkin. Nakikita kong mas mahirapan kang makabangon kung mananatili ka rito. Subukan mong lumuwas at huwag mong alalahanin ang kapatid mo rito. Safe na safe si Zahid sa poder ko. Hindi ko pababayaan ang binatang yon. Ngumiti si Ginoong Umar saka tumanggal sa pagkakaakbay. Bata ka pa. Maaring dumating din ang panahon na mahanap mo ang papalit kay Arian. Tsakong matutuwa ang asawa mo kapag nanumbalik ang dating ikaw. Pinunasan ng maskuladong lalaki ang mga mata niyang mamasa-masa na bago sumagot sa kanyang tiyuhin. Huwag kayong mag-alala, Chong. Makakabangon din ako. At salamat din sa inyo dahil napakabait niyong tiyuhin. Salamat sa walang sawang pag-unawa sa akin, sa sitwasyon ko at kay Zahid. Kayo nang tubayong nanay at tatay namin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako dahil nandiyan kayo. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi pa tayo yumayaman, ano? Natawa si Ahmed sa birong yon. Kapag ako po talaga yumaman, Chong, palagi tayong makakakain ng masarap. Hindi nyo na rin kailangan magtinda-tinda. At ako, hindi na rin mangingisda talaga. Ay, nako, sana'y magdilang anghel ka nawa. Huwag magdilang demonyo. Sasabat pa sana si Ahmed kaya lang ay mayroon nang sumigaw ng pabili kaya naudlot na ang pag-uusap nila ng kanyang tiyuhin. Pagbalik ng Ginoo ay inayos na rin ng kanyang pamangkin ng mga pagkain at hinugasan ng mga ito. Pagkatapos ay nagpaalam na siya para umuwi ng kanilang bahay na malapit lang din naman doon. Pag-uwi niya ng bahay ay inabutan niya si Zahid na nagsisindi ng gasera. Nagtaka rin siya dahil madilim ang kanilang bahay. Oh, anong nangyari, Tol? Pinutol na ng kapitbahay yung kuryente. Wala naman na raw po si Ate Arian kaya hindi na nila tayo pagbibigyan. Dahil sa sinabing yun ni Zahid ay napakuyom ng kamao si Ahmed. Kitang-kita ang nagpipigil niyang galit at gusto niyang kumprontahin ang kapitbahay. Kaya lang ay mas pinili niyang manahimik na lang muna para iwas gulo na din. Noon pa man kasi ay hindi na talaga maganda ang pakikitungo ng kapitbahay nila. Napipilitan lang ito noon na kabitan sila ng kuryente dahil sa mayroong karamdaman si Arian at nagdadalang tao. Ngayong wala na ito, ay wala na rin dahilan para kabitan sila ng kuryente. Yaman na, Tol. Kakausapin ko na lang bukas si Tio para may kabit para hindi ka mahirapan sa pag-aaral mo. Napakunot noo si Zahid bago tumugon. Naku kuya, wag na. Kaya ko naman mag-aral ng gasera lang eh. Baka mamaya kung ano pang sabihin nun ni Chong Umar. Hindi na narinig ng maskuladong lalaki ang huling mga sinabi ng nakababata niyang kapatid dahil pabulong na lang ang mga yon. Anong sabi mo? Hindi ko naintindihan yung huli mong mga sinabi eh. Ay, wala kuya. Paano tayo makikabit kay Chong Umar? Wala naman tayong napakahabang wire o extension. Basta, gagawan ko na lang ng paraan bukas. O sige na, at pagtiyagaan mo lang muna yung gasera ha. Teka, kumain ka na di ba? Sabi ni Chong sa akin doon ka raw naghapunan sa kanila. Oo kuya, may pang sinabi bago makikain eh. Hindi na pinansin pa ni Ahmed ang bulong ng kanyang kapatid dahil nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang silid para makapagpahinga. Kinabukasan, dahil medyo masama ang panahon kaya hindi nangisda ang grupo nila. Pagbangon sa higaan ay naabutan ni Ahmed ng kapatid na papasok na sa paaralan. Kahit edad 20 ay nasa 4th year high school pa lang si Zahid dahil maraming beses na itong huminto sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay.
Pero ngayon ay sinisikap ni Ahmed na mapatapos ang bunsong kapatid at mapag-aral din ito sa kolehiyo. Kaya noong pa man bago pa magkasakit si Aryan ay puspuso na siya sa pagtatrabaho. Tol, nag-almusal ka na ba? Wala namang aalmusalin kuya eh. Pero okay lang, sa school na lang ako bibili ng pagkain. Kagad dumukot ng pera si Ahmed sa bulsa at iniabot sa nakababatang kapatid. Tol, tipirin mo na lang muna yan 100 ha. Pero huwag ka magpapagutom. Mahalaga na busog ang tiyan para mabilis din na mabusog ang isip. Natutuwang kinuha na ni Zahid ang pera at kagad itong ibinulsa. Salamat kuya. First time ko tong makapagbaon ng 100 ah. Tangik, di ba ang sabi ko, tipirin mo yan? Oo naman titipirin ko to talaga. O sige kuya, salamat. Alis na po ako. Pagalis ng nakababata niyang kapatid ay lumabas na rin siya ng bahay kung saan nakita niya ang kapitbahay na nakatambay sa tapat ng bahay nito habang nakikipagtsismisan. Alam ni Ahmed na sila ang pinag-uusapan, kaya hindi na lang niya pinansin ang mga to. Kahit ang totoo ay gustong-gusto na niyang manapok ng kapitbahay. Dumiretso siya kaagad sa bahay ng tiyuhin at naabutan niya tong nakikipagkwentuhan sa isang nabili. Tumigil ang Ginoo sa pakikipag-usap nang makita siya at saka siya hinarap. Wala pala kayong palaot ngayon. Dahil medyo masama yung panahon. Nakita kong dumaan dito si Bulong kanina eh. Pag-alis ng kausap kanina ni Ginoong Umar ay sakalang nagsalita si Ahmed. Mga ilang araw siguro, Chong. Kahapon medyo masama na ang panahon eh. Pinilit lang talaga namin makapangisda. Medyo problemado rin dahil tinanggalan na kami ng kapitbahay ng supply ng kuryente. Wala na raw naman si Aryan kaya ganun. Hindi umimik ang kanyang tiyuhin. Nagpatuloy lang ito sa pag-aayos sa mga paninda. Chong, medyo nakakaya pero pwede po bang may kabit muna kami ng kuryente? Nahihirapan kasi mag-aral sa gabi si Zahid eh. Sa akin sana, wala namang problema. Kay Zahid lang talaga. Sige. Pero mamaya na tayo mag-usap ha. Mag-aayos lang ako ng paninda muna. Ay, sige po Chong. Salamat po talaga ha. Nang mapansin ni Ahmed na tila abala talaga ang kanyang tiyo, ay hindi na niya ito kinausap. Nagpaalam na lang siya at naglakad palayo para dumiskarde ng mapepera. At pinalad din naman si Ahmed kahit papaano dahil naka-extra siya sa sabungan. Nanalo siya ng 500 at malaking tulong na yon sa katulad niyang payak lang ang pamumuhay. Nang pauwi na sa bahay ay napadaan siya sa isang iskinita kung saan nakapagtatakang walang tao. Kapag ganong oras pa naman ay tumpukan ng mga tambay sa lugar na yon kaya medyo nagulat din siya. Habang tinatahak ang daan ay bigla na lang umihip ang hangin dahil sa masamang panahon. Napatingin si Ahmed sa kalangitan at nang makita niyang makulimlim ang langit ay napabuntong hininga siya. Ay, hanggang kailan kaya aabutin to? Ay nako. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa mapansin niyang may nakatayo sa pinakadulo ng eskinitang kanyang tinatahak. Matapos makita ang isang matandang lalaki, ay napakunot-noo siya at napahinto sa paglalakad. Namukhaan niya ang nasabing Ginoo na nakasuot ng dayaming sombrero. May puting buhok at may tungkod na hawak. Siya yung matandang lalaki sa simbahan ah. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makalapit sa harapan nito. Ganun na lang ang gulat niya nang makita ang matalim nitong mga tingin kaya bahagyang napatras si Ahmed sapagkat nakaramdam siya ng kaba. Subalit kalaunan ay napawi rin ang mga yon dahil biglang naglahad ng kamay ang Ginoo na tila nanlilimos. Ano pong pangalan niyo? Ako si Istoy. Manlilimos lang kahit na magkano. Bumunot si Ahmed sa bulsa kaya lang ay buong 500 pesos ang pera niya
dahilan para mapakamot ulo siya. Nagugutom po ba kayo? Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita ay tumango na ang matandang lalaki. Ganun ba? Mabuti pa, sumama po kayo sa akin. Kakain po tayo. Buo kasing 500 tong pera ko eh. Kaya hindi ko may bibigay sa inyo. Pasensya na talaga, Mang Istoy ha. Tara ho. Tumalikod siya at naglakad papunta sa karinderyang malapit doon. Marahan namang sumunod ang matandang Ginoo. Ang may papayo ko lamang sa iyo, huwag kang magpapasilo sa mga nakikita mo. Hindi lahat ay mabuti. Bantayan mo ang puso mong madilim dahil ang kadiliman ay umaali-aligid. Huwag kang magpapasilo sa mga yon. Paglingon niya sa likuran ay bigla na lang nawala ang matandang Ginoo, kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin. Nang dumampi yun sa kanyang balat ay talagang nangilabot ng husto ang buo niyang katawan. Dahilan para mapayakap siya sa sarili. Nagkurap-kurap mata pa ang maskuladong lalaki kasunod ng pagkusot dito sa paninigurong kung totoo ba ang nangyari o hindi. Anak ng pating, ano ba yun? Guni-guni? Nananaginip ba ako? Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat nagsimula ng bumuhos ang mahinang ulan. Napatakbo na siya hanggang sa makauwi ng bahay. Nang nasa bahay na, ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan niya ang tungkol kay Mang Istoy pati na rin ang mga sinabi nito. Ang may papayo ko lang sa iyo, huwag kang magpapasilo sa mga nakikita mo. Hindi lahat ay mabuti. Bantayan mo ang puso mong madilim dahil ang kadiliman ay umaali-aligid. Huwag kang magpapasilo sa mga yon. Nakatulugan niya tuloy ang pag-iisip sa mga sinabi nito at pasado 1:00 ng tanghali ay nagising siya matapos maramdaman ang pagkalam ng sikmura. Kaagad siyang dumiretso sa palikuran para magilamos at pagkatapos noon ay nagtungo siya sa kusina para tumingin ng makakain. Pero napakamot ulo siya dahil wala nga pala siyang niluto kanina bago makatulog. Nagpalit na lang muna ng damit si Koy bago lumabas ng bahay para magtungo sa malapit na karinderya. Mabuti na lang din na tumila na ang ulan. At habang naglalakad ay napadaan ulit siya sa tindahan ng kanyang tiyuhin kung saan ay may mga nag-iinuman sa harap. Dahil ayaw niyang uminom ay hindi kaagad siya nagpakita sa mga to. Balak niya sanang umiba ng daan kaya lang ay saglit siyang natigilan matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang tiyuhin sa mga nag-iinuman. Nako, utang-uta na ako dyan sa mga pamangking ko. Pinakikisamahan ko na lang din talaga dahil lang sa lupang iniwan sa kanila na kapatid ko eh. Piruin mo, pati kuryente nila sa akin iaasa. Nakakabanas na eh. Nanlaki ang mga mata ni Ahmed sa kanyang narinig dahil hindi niya sukat akalain na sa mismong tiyuhin niya manggagaling ang mga salitang yon. Hindi naman sa pangaano mga kumpare. Mabuti na lang din at pumanaw na yang si Arian eh. Napakarami ng tulong na ibinigay ko sa mga yan. Kaya atat na akong makuha yung bahay nila eh. Kapag nakumbinsi ko na yung si Ahmed na magpunta ng Maynila, kukunin ko yung titulo ng bahay nila para maibenta na kung kaninong po pwedeng ibenta. Hindi alam ni Ahmed kung anong mararamdaman matapos marinig ang mga yon. At marami pang masasakit na salitang pinagsasasabi si Ginoong Omar pero hindi na niya yun pinakinggan. Umalis na kagad si Ahmed para hindi na niya marinig pa ang panyuyurak ng sarili niyang tiyuhin sa kanilang magkapatid. Nawalan siya ng ganang kumain sapagkat napunan ng galit ang kanyang puso matapos mapagtantong puro pakitang tao lang pala ang ipinapakita ni Ginoong Umar na inakala niyang mabait at mapagmahal na tiyuhin. Pangako, gagantihan ko kayong lahat. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya si Mang Mulong kasamang iba pang mangingisda na nagiinuman.
At dahil sa sama ng loob ay napilitan tuloy siyang makiupo at uminom ng alak kahit hindi naman siya pala inom talaga. Eksakto 6:00 ng gabi. Bago umuwi sa kanilang bahay ay langung-langong naglakad si Ahmed sa dalampasigan at naupo sa bangkang ginagamit nila sa pangingisda. Doon ay mag-isa niyang binalikan ang masasayang araw na kasama niya ang asawa. Dahil sa mga alaalang yon na masakit pa rin hanggang ngayon ay hindi na napigilan pa ng maskuladong lalaki ang mapahagulgol. Arian, baby ko, ang dadaya niyo naman eh. Dahil iniwan niyo ko kaagad. Tumanaw siya sa malakas na pagpalo ng alon sa dalampasigan dahil sa sama ng panahon. Paano na ako nito? Di ko alam kung makakabangon pa ba ako dahil sa sobrang sakit nitong kalooban ko. Tumayo siya at lumakad sa harap ng tubig. Mahal, isama niyo na ako. Gusto ko na rin mamatay para magkasama na tayo. Natigilan siya matapos ring maalala ang masasamang mga bagay na pinagsasasabi ng kanyang tiyuhin. Sumagi rin sa isipan niya ang kapitbahay nilang may masama ring pag-uugali na katulad din pala ni Ginoong Umar. Dahil doon ay nakuyom niya ng husto ang kamao at galit na pinagsususuntok ang buhangin hanggang sa makaramdam siya ng pagod. Gagantihan ko kayong lahat! Hintayin niyo lang! Mga hayop kayo! Dumakot siya ng buhangin at inihagis to sa dagat. Nagtatalikod na sana siya para umuwi ay may napansin siyang nilalang na tila nakaupo sa mga batuhang nasa dalampasigan. Sino ka? Ikaw ba yung estrangherong matanda kanina? Naudlot na siya sa pagsasalita nang biglang humampas ang alon sa batuhan at nawala ang nilalang na nakita niya. Nang lumaon ay lumipat ito sa kabilang batuhan kaya doon na nakaramdam ng kakaibang kilabot si Ahmed. Subalit nawala rin kaagad ang takot na nararamdaman niya nang makita ang itsura ng nilalang na nasa batuhan. Kawig to ng namayapa niyang asawang si Arian. Walang saplot at ang tanging tumatakip lang sa malulusog nitong dibdib ay ang mahabang buhok. Arian? Arian, ikaw ba yan? Ngumiti sa kanya ang nasabing babae at saka humima sa namimilog nitong tiyan kaya tila natulalaba si Ahmed. Parang nawala ang tama ng alak dahil sa kanyang mga nakita. Kinusot-kusot niya ang mga mata at muling tumanaw sa batuhan pero hindi nawala ang imahe ni Arian na nanatiling nakaupo at nakatingin sa kanya habang nakangiti. Ikaw nga yan, Arian. Ang baby natin! Nagmamadali siyang lumapit at niyakap ng mahigpit ang kabiyak. Pagkadaka ay sa kanya rin hinimas-himas ang tiyan nitong namimilog. Ikaw ba talaga to, Arian? Hindi ba ako lasing o nananaginip lang? Buhay ba talaga kayo ng anak natin? Ngumiti ang babaeng walang saplot bago tumanggal sa pagkakayakap ng maskuladong lalaki. Ako to, mahal. Kami ng anak nating nasa sinapupunan ko. Kung ganon, umuwi na tayo sa bahay. Sigurado kong matutuwa si Zaid kapag nakita ka. Biglang tumalim ang mukha ng babae kaya natigilan sa pagsasalita si Ahmed. Hindi pa ako maaaring bumalik. Siguradong hindi matutuwa ang mga kapitbahay natin lalo na ang tiyuhin mo. Kailangan muna natin makaganti sa kanila. Nang humampas ang malakas na alon at tumama yun sa kanilang dalawa, ay naging dahilan yun para malayo si Ahmed sa kanyang asawa. Nang igala niya ang tingin sa madilim na paligid ay hindi na niya nakita pa ito. Kaya nataranta siya at nakaramdam na naman ng mabigat na kalungkutan. Arian! Arian! Nasaan ka, mahal ko? Asawa ko, nasaan ka? May usap naman ang magpakita ka ulit sa akin! Nagsimula na naman pumatak ang ulan at nang subukan ni Ahmed na muling sumuong sa mga batuhan
ay napigilan naman na siya ng nakababatang kapatid na kadarating lang. Humahangos ang binata na kaagad umalalay sa kanya. Kuya, kanina pa kita hinahanap eh. Umuulan na at delikado rito dahil maalon na masyado. Kuya, tara na po sa bahay oh. Tila na masmasan naman si Ahmed matapos makita ang kanyang kapatid. Tumangol lang siya bago sumulyap sa likuran. Pagkatapos ay napahawak siya sa ulo at mahinang inalugalog ito bago niya hinarap ang nakababatang kapatid. Pasensya ka na, tol. Naparami yata yung inom ko ng alak na mangmulong eh. Pasensya na talaga. Napabuntong hininga na lang ang binata habang inaakay ang kuya niyang basang-basa. Tara na kuya, umuwi na tayo para makakain ka at makapagpalit ng damit. Magpahinga ka na rin muna. Mukhang pagod ka eh. Kumain ka na ba? Saka dinukot ni Ahmed ang 500 pesos sa kanyang bulsa. Subalit wala na to na malamang ay tinangay kanina matapos siyang mahampas ng alon. Naku, pasensya ka na, tol ha. Mukhang inanod sa tubig dagat yung pera ko. Ay naku, walang yang buhay talaga to. Saka siya napakamot sa ulo at inakbayan ng nakababatang kapatid. Pasensya na talaga, tol. Huwag ka maglala. Bukas magkakapera ako. Maaga akong didiskarte kahit saan. Kahit mamalimos. Hindi na umimik si Zahid. Inalalayan na lang niya ang nakatatandang kapatid hanggang sa makabalik sila sa kanilang bahay. Pagpasok nila ng bahay, matapos maglinis ng katawan, magpalit ng damit at kumain ay natulog na nga kaagad ng mahimbing ang maskuladong lalaki. Dala na rin ng matinding pagod. Pagsapit ng eksakto 12:00 ng hating gabi, ay naalimpungatan siya dahil sa mahihinang kaluskos na nanggagaling sa bintanang nasa gilid ng kanyang papag. Nung una ay hindi niya yung pinansin, sa pag-aakalang ingay lang to galing sa ulan. Subalit nang mapagawi ang inaantok niyang mga mata sa bandang bintana, ay ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita ang muka ng namayapa niyang asawa. Nawala ang antok niya at kaagad napabalikwas ng bangon. Aryan? Ngumiti lang ang babae habang inaayos ang buhok. Kung ganun, totoo yung nangyari kagabi. Totoo yung nakita ko. Nang tumango ito habang nakangiti, ay tuluyang nawala ang antok ni Ahmed. Hindi niya rin alam ang mararamdaman sapagkat alam niya sa sariling patay na ang pinakamamahal niyang asawa. Maging ang nasa sinapupunan nito. Ikaw ba talaga ang asawa ko? Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat sumampa ang babae sa bintana at umupo. Doon rin niya nakita ang namimilog nitong tiyan na hinihimas-himas pa nito habang nakangiti sa kanya. Dahil doon ay tuluyang napaluha si Ahmed sa kakaagad na niyapos ang asawa dahil sa labis na pangungulila sa mga ito. Huwag kang malungkot, mahal ko. Matulog ka sa piling ko dahil hindi kita pababayaan. Parang hipnotismo ang boses nitong bigla na lang nagpaantok sa maskuladong lalaki. At bago pa tuluyang magdilim ang paningin ni Ahmed, ay naramdaman na lang niyang mayroong kung anong bagay na naipit sa kanyang kamay. Kinabukasan ay napamulagat si Ahmed dahil sa kalabit ng nakababata niyang kapatid. Napaatras pa nga siya matapos maalala ang nakita nung madaling araw. Nasaan si Aryan? Ang asawa ko! Napangiti lang ng mapait si Zahid habang pinagmamasdan ng kanyang nakatatandang kapatid. Kuya? Natitigilan niyang sambit habang umiiling-iling na ang ibig sabihin ay wala na si Aryan. Nang mapagtanto naman ni Ahmed na panaginip lang ang nangyari nung 12:00 ng hating gabi, ay pilit niyang inayos ang sarili bago harapin ang binata. Ano? Papasok ka na ba? Tumango muna ang binata bago sumagot. Oo kuya, bumili na ako ng makakain mo. Ginamit mo ba yung perang binigay ko sa iyo? May baon ko pa ba dyan? Hindi umimik si Zahid, sinyalis na wala na nga itong pera. Sige, teka.
Mangungutang muna ako kay Kuya Mulong. Nang tatalikod na ang binata, ay bigla namang napansin ni Ahmed na meron na siyang hawak na makapal na perang papel. Ganun na lang ang gulat niya hanggang sa sumagi sa isip niya ang nangyari nung 12:00 ng hating gabi. Naalala niyang si Aryan ang naglagay ng perang yon kaya napangiti na lang siya. Ito pala oh. May pera nga pala ako dito. Nakalimutan ko. Kagad niyang binilang ang perang papel na umabot sa 3,000. Nagtaka naman si Zahid sapagkat ang tanda ng binata ay walang pera ang kanyang kuya. Oh, sa'yo na tong 500. Huwag kang masyadong gumastos ng gumastos ha, Zahid. Di ba sabi mo kagabi wala ka ng pera? Saan galing yan, ya? Ay nako, pumasok ka na. Magbadali ka at kumain ng marami sa paaralan, ha? Huwag ka ring magpapakabasa sa ulan-ulan na yan. Napakamot na lang ang binata habang nagtatakang pinagmamasda ng perang hawak niya. Pag-alis ni Zahid ay tumayo si Ahmed sa mismong pintuan ng kanyang kwarto. Tumanaw siya sa bintana at muling inalala kung paano niya nakita ang asawa. Ikaw nga talaga yung mahal kong Aryan. Ikaw ang may bigay nitong pera na to, no? Binilang-bilang pa niya ang natitirang pera. Hindi na niya inisip kung saan tunang galing basta ang mahalaga para sa kanya ay si Aryan ang nagbigay nito. Kailangan kong makapagpakabit ng kuryente para hindi na mahirapan si Zahid kapag nag-aaral sa gabi. Kay Chong nga pala. Natigilan siya matapos maalala ang mga masasamang bagay na sinabi sa kanya ng tiyuhin, na inakala niyang kusang loob na tumutulong. Dahil doon ay napakuyom na naman siya ng kamao na kalaunan ay sumagi rin sa isip niya ang mga sinabi ng asawa sa batuhan na nasa dalampasigan. Hindi pa ako maaaring bumalik. Siguradong hindi matutuwa ang mga kapitbahay natin, lalo na ang tiyuhin mo. Kailangan muna nating makapaghiganti sa kanila. Napangiti siya at tila nakaramdam ng tuwa matapos yung maalala. Ibabalik ko lahat ng masasamang ginawa nila sa atin, Aryan. Yung inakala nating pagtulong na bukal sa puso. Mga walang hiya pala sila. Tama. Gumanti ka, asawa ko. Gawin mo ang gusto mo. Lumabas kagad siya ng bahay at nang mapadaan sa tindahan ng kanyang tiyuhin ay narinig niyang tila hindi maganda ang gising nito. Kaya hindi siya nagpakita habang nakikinig sa mga sinasabi ng Ginoo. Mga hayop na yan! Nawalan ako ng 3,000. Puhunan ko pa naman yon para sa araw na to eh. Pamimili pa naman sana ako ng paubos na paninda ko. Ay nako! Malas-malas ka nga naman oh. Langya kasing mga nagiinuman dito kagabi. Napangiti na lang siya at naglakad na palayo papunta sa dalampasigan kung saan niya unang nakita ang asawang si Aryan sa batuhan. Dapat lang yun sa kanya. Napaka-ipokrito niyang tao eh. Buong akala ko talaga, tumutulong siya sa amin ng kapatid ko pati sa asawa ko ng bukal sa kalooban. Yung pala, gusto niyang kamkamin yung bahay namin. Kaya pala gustong-gusto niya akong paalisin at papuntahin sa Maynila. Ay nako, napakasakim mo pala talaga, Chong Umar. Kaya dapat lang sa'yo yun eh. Dapat, inubos na lahat ni Aryan yung pera mo eh. Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat isang matinig na boses ang narinig niyang tumatawa mula sa batuhan. Napatingin siya doon at pagkalaon ay lumapit siya kahit medyo maalon. Hinanap niya kung saan ang gagaling ang bungisngis hanggang sa mula sa tubig ay nakita niya si Aryan na nakakapit sa bato. Napangiti si Ahmed bago tinawag ang asawa. Mahal! Oh, bakit nandiyan ka sa tubig? Teka, matanong ko lang. Ikaw ba yung kumuha ng pera ni Chong Umar at nagbigay sa akin? Ngumiti rin si Aryan bago sumagot habang nanatiling nakababad sa tubig dagat. Oo, ako yun, mahal ko. Di ba gusto mo magkapera kaya simula ngayon, palagi na kitang bibigyan ng pera. Kukunin natin yun sa mga taong katulad ng tiyuhin mo.
Abot tenga ang ngiti ni Ahmed matapos yung marinig dahil sa wakas ay makakaganti na rin siya. May gusto ka pa bang gawin? Bukod sa kunan sila ng pera? Ha? Wala na. Pero hindi ko alam. Basta gusto kong gumanti. Pero mas gusto kong makasama kayo ulit ng anak natin, mahal. Bakit hindi ka umahon dyan at umuwi na tayo sa bahay? Nagiba ang tinig ng babae. Tumalim to na tila nanlilisi kaya medyo nakaramdam ng kakaibang kaba si Ahmed. Hindi pa ako pwedeng bumalik. Gaganti pa tayo. Diba? Sa mga taong gumawa ng masama sa atin? Kailan tayo magkakasama ulit, mahal? Malapit na. Malapit na malapit na. Kailan yung malapit na yun? Kasi namimiss ko kayo sa araw-araw eh. Gusto ko kayong makasama ulit ng anak natin. Natigilan na sa pagsasalita ang maskuladong lalaki sapagkat mula sa likuran niya ay mayroong bumoses. Paglingon niya ay naroon si Ginoong Mulong na tinatawag siya. Pagkatapos may tanong ng bangkero kung anong ginagawa niya sa batuhan, ay napilitang sumagot si Ahmed. Nagpapahangin lang, Kuya Mulong. Pinaalis siya roon ng Ginoo sapagkat medyo delikado dahil sa may kalakasang alon. Nang sulyapan naman niya ang kinalalagyan ng asawa kanina, ay nalungkot siya sapagkat wala na roon si Aryan. Napilitan na lang umalis si Ahmed sa batuhan at sumunod sa Ginoo dahil nagpatulong na to sa pag-aayos ng mga bangka. Pagsapit ng gabi ay medyo umayos na ang lagay ng panahon. Pero ang dagat ay medyo maalon pa rin. Bumalik nga si Ahmed sa batuhan para tawagin ang asawa, subalit wala namang nagpakita sa kanya. Kaya bumalik na lang siya ng bahay. Habang naglalakad pa uwi, ay napadaan ulit siya sa mga nag-iinumang bangkero. Dahil ayaw niyang uminom ng alak kaya umiba siya ng daan, subalit meron na naman siyang narinig na hindi magandang pananalita mula mismo sa lider nilang si Mang Mulong. Dinig na dinig niya kung papaanong sabihin ng Ginoo na nababaliw na siya, sapagkat nagsasalita na siyang mag-isa sa batuhan. Nagtawanan din ng ibang bangkero na sa halip na intindihin ang kanyang pangungulila, ay mas lalo pang inasar. Galit niyang nilisan ng lugar na yon habang napapakuyom ng kamao. Baliw pala. Mga tanga. Kausap ko yung asawa ko dahil hindi naman siya namatay eh. Tingnan niyo lang at makakaganti rin ako sa inyo. Magsisisi kayong lahat dahil igaganti ako ng asawa ko. Nang nasa tapat na siya ng kanilang bahay ay nakita niyang nagkakagulo na ang kanilang mga kapitbahay. Ang mismong kapitbahay niyang nagtanggal sa kanya ng supply ng kuryente. Narinig niya ang sigawan ng mga ito at ilang saglit pa ay bitbit na ng ilang tao ang isang ginang na duguan ng ulo. Ayon pa sa narinig niyang usapan ay nabagok daw ang ginang sa banyo. Pero sa halip na maawa ay tila nakaramdam ng kasiyahan sa puso si Ahmed habang pinagmamasdan ng kanyang kapitbahay na tinatakbo palayo. Dapat lang yan sa madadamot na katulad niyo. Kuya, huwag ka magsalita ng ganyan. Naantala si Ahmed at napatingin sa nakababata niyang kapatid na narinig pala ang kanyang mga sinabi. Alam ko pong hindi maganda ang ugaling pinakita nila sa atin. Pero hindi naman tama yung sinabi mo sa kanila, kuya. Napaismid lang ang matipunong lalaki bago pumasok sa loob ng bahay na sinundan ng nakababata niyang kapatid. Kung maawa ba ako gagaling ba kagad siya? Hindi naman, di ba? Bayad utang na yan sa mga kasamaan ng ugaling ginawa nila sa atin. Sinisingil na sila ng karma, tol. Kaya huwag kang maawa sa mga taong yan, no? Hindi na natuloy ni Ahmed ang pagsasalita sapagkat nadinig nila ang malakas na boses ng mga tao sa labas. Pagdungaw nilang magkapatid sa bintana ay naiiyak na ang kanilang kapitbahay. Narinig nila na tuluyan ng namatay ang kapitbahay nilang nabagok ang ulo. Umiling-iling lang si Ahmed habang nakangiti.
Nang masdan naman siya ni Zahid ay punong-puno ng pag-aalala ang binata dahil sa biglang pagbabago ng ugali ng kanyang kuya. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay muling nagising si Ahmed matapos maramdaman ang malamig na ihip ng hangin mula sa bintana. Pagmulat ng mga mata ay nakita niya ang asawang si Aryan. Nakangiti pero may bahid ng dugo ang mukha nito na labis niyang pinag-alala. Anong nangyari sa'yo, mahal? Ngumiti muna ang babae bago tumugon. Nakita mo ba yung nangyari sa kapitbahay mo? Naiganti na kita. Ayos ba? Nanlaki ang mga mata ng matipunong lalaki dahil sa tuwa, kaya lumapit siya sa asawa at niyakap to ng mahigpit. Pagkalaon ay hinimas-himas din ang tiyan nitong namimilog. Ang galing mo, mahal. Buti naman at namatay na yung babaeng yun. Dapat lang naman yun sa kanya, di ba? Oo. Isusunod-sunod pa natin yan. Huwag ka mag-alala. Salamat, mahal ha. Namimiss ko na talaga kayo ng anak ko eh. Hinagkan niya sa labi ang babae subalit naantala lang siya matapos makarinig ng mahinang kaluskos mula sa pintuan. Paglingon ni Ahmed doon ay nakatayo si Zahid na tila punong-puno ng pagtataka. Sinong kausap mo, kuya? Ha? Pagsulyap ni Ahmed sa bintana ay laking gulat niya dahil wala na roon ang kanyang asawa. Sino yung kausap mo, kuya? Kanina ka pa nagsasalita eh. Napakunot noo ang matipunong lalaki saka sinagot ang tanong sa kanya. Kausap ko si Ate Aryan mo. Kuya, please naman. Wala na si Ate Aryan. Nailibing na siya, kuya. Patay na po sila ng baby niya, ng anak niyo. Tumigil ka! Hindi totoo yung sinasabi mo. Buhay na buhay sila. Kausap ko lang kanina eh. Kuya, tama na, ano ba? Nilapitan ng binata ang kanyang kuya at saka to hinawakan sa magkabilang balikat at marahan niyong inalog-alog. Pinilit niyang maging mahinahon bago muling magwika. Kuya, di ba nakita mo naman kung paano nailibing si Ate Aryan? Ngumiti naman ng sarkastiko si Ahmed bago nagpatuloy sa pagsasalaysay. Ano ka ba, tol? Maniwala ka sa sinasabi ko. Kasama ko ang Ate Aryan mo. Ginaganti niya tayo sa mga umaapi sa atin. Kausap ko lang sa kanina, Zahid. Kung ganun, tama ang sinabi ni Kuya Mulong. Kuya, ano ba nangyayari sa iyo? Nakabahan na ako. Dahil sa mga sinabing yun ng binata ay biglang tumalimang tingin sa kanya ng kanyang kuya. Bakit? Iniisip mo rin bang nababaliw na ako, ha? Mas pinaniniwalaan mo yung mga taong yun kaysa sa akin? Ayaw mong maniwala na buhay ang Ate Aryan mo? Sige, papatunayan ko sa'yo. Lumabas ng bahay ang matipunong lalaki at kabado lang siyang sinundan ng nakababatang kapatid hanggang sa makarating sila sa dalampasigan. Sa batuhan kung saan madalas na nagpapakita kay Ahmed ang imahe ni Aryan. Aryan! Mahal ko! Magpakita ka nga! Patunayan mo rito sa kapatid ko na totoo ka! Na hindi ako nababaliw! Inawat-awat lang ni Zahid ang nakatatandang kapatid subalit hindi to nagpapigil hanggang sa maya-maya pa nga. Isang malakas na kulog na sinundan ng gumuguhit na kidlat ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Sinabayan niyo ng pag-ihip ng hangin na noong dumampi sa kanyang mga balat ay isang nakakapangilabot na lamig ang bumalot sa kanilang mga pagkatao. Natigilan sa pagsigaw si Ahmed subalit nagpatuloy siya sa paglinga-linga sa paligid sa pag-asang susulpot ulit ang kanyang asawa. Napayakap naman si Zahid sa sarili na pagkalaon ay bumaling sa nakatatanda niyang kapatid para pigilan to sa pagpunta sa batuhan. Kuya, tara na, umuwi na tayo. Tumigil ka! Ngayon, ipapakita ko sa iyong totoong sinasabi ko. Igaganti tayo ng asawa ko laban sa mga taong yun. Sinimulan na niya sa kapitbahay natin. Tapos, ipapasunod ko yung sakim nating tiyuhin. Pati yan sila Kuya Mulong na yan. Lahat sila magbabayad. Mga walang niya silang lahat. Sa muling paghampas ng alon sa batuhan,
ay sabay na napalingon doon ng magkapatid habang natitigilan. At ilang saglit pa nga, isang imahe ang unti-unting nilang naaninag. Napangiti si Ahmed dahil doon habang ang nakababata niyang kapatid ay lalong kinabahan sa mga nangyayari. Kuya? Natigilan na siya sa pagsasalita sapagkat hinatak siya ni Ahmed at iniharap sa imaheng nasa batuhan. Tingnan mong mabuti ang ate Aryan mo. Di ba sinabi ko sa'yo? Buhay na buhay siya at totoo. Igaganti niya tayo. Halos lumuwa naman ang mata ng binata pagkakita sa nasabing nilalang sa batuhan. Malayong malayo kasi ito sa inilalarawan ng nakatatanda niyang kapatid. Kung nakikita ito ni Ahmed bilang ang namayapa niyang buntis na asawang si Aryan, ibang-iba ang nakikita ng binata. Nangingintabang kutis nito dahil sa kaliskis. Mahaba ang buhok, matutulis ang tenga, bilugan ng mga mata. Wala itong ilong subalit makapalang labi at bibig na sa pagbuka ay matutulis na mga ngipin ng bumungad. Mayroon itong magkabilang palikpik sa ilalim ng leeg. Matutulis ang kuko at mahaba. Kaya siguro ni Zahid na hindi to si Aryan. Kuya, halimaw yan eh. Nagpumiglas ang binata subalit dahil sa maskuladong katawan ng kanyang kuya ay nahirapan siya hanggang sa mauwi sila sa pagbubunuan. Pareho silang napaiga sa buhangin ng may mga bato. At dahil walang pagpipilian si Zahid ay napilitan siyang kumuha ng isang solidong bato at naihampas ito sa noo ng kanyang kuya na kaagad humandusay sa buhanginan na mahilo-hilo. Sorry kuya, sorry. Napaangil naman ng nilalang na nagpapanggap na si Aryan at sa takot ni Zahid, binato niya ito dahilan para tumalon sa tubig at maglaho na lang bigla. Anong ginawa mo? Bakit mo pinalis si ate Aryan mo? Zahid, ano ka ba? Aryan! Mahal! Nasaan ka? Kuya, makinig ka mabuti sa akin. Hindi siya si ate Aryan. Halimaw yun. Mukha siyang kataw. Inkantong dagat. Hindi siya si ate Aryan, paniwalaan mo ko. Dali-dali niyang hinatak ang nahihilong si Ahmed kahit pahirap na hirap. Mabuti na lang din ay may ilang bangkerong napadako roon at nakita sila kaya kaagad nakahingi ng tulong ang binata. Pagbangon kaagad ay nakaramdam ng matipunong lalaki ng bigat at sakit ng ulo. Napahawak siya sa noo at nang mapansing may benda yon ay bigla na lang sumagi sa isip niya ang mga nangyari kaninang alas 12 ng hating gabi. Nag-alab na naman ng galit sa kanyang puso matapos maalala kung paanong nagtraidor sa kanya si Zahid. At kahit may sakit ang ulo ay naglakad siya palabas sa silid at nang nasa bandang sala na ay nakita niya ang nakababatang kapatid na may kinakausap na pamilyar sa kanya. Zahid, walang iya ka. Nahinto na siya sa pagsasalita pagkakita kay Mang Istoy, ang matandang estranghero na 2 beses niyang nakita at nakausap. Anong ginagawa mo rito? Marahang lumapit sa kanya ang matandang Ginoo. Naupo naman si Ahmed sapagkat wala rin siyang ideya sa mga nangyayari. Naguguluhan pa siya. Noong nakaraan pa kita'y nahanap. Ang huling pagkikita natin noon ay nung nasa iskinita. Hindi mo man lang ako tinulungan noong nahulog ako sa maliit na kanal. Mabuti na lang at sumabit ang bag ko kaya hindi ako napano. Doon lang naisip ni Ahmed na kaya pala biglang nawala ang matandang lalaki. Akala niya talaga multo to o kung ano. Bakit kayo nandito? Sa kanya binalingan ng bunsong kapatid. Zahid, hindi ba tayo tapos ha? Hindi ko mapapalampas ang pagtraidor mo sa akin. Tumigil ka. Naikwento na sa akin ng kapatid mo ang lahat at tama lang ang ginawa niyang pagtataboy sa mapanlinlang na kataw na yon. Napakunot noo si Ahmed dala ng pagkalito. Ano? Anong kataw? Hindi ba't binalaan na kita na mag-ingat ka sa mga maninilo? Gagamitin nila ang bigat ng kaloobang meron ka para mahulog ka sa patibong nila.
Sa ganitong panahon, naglilipa na ang mga kataw. Madalas silang mas nakikita sa mga tahimik na anyong tubig. Pero may pangilan-ngilan na nagpupunta sa ganitong lugar dahil nahahatak sila ng malakas at madilim na enerhiyang nanggagaling sa mga tao. Katulad ng nangyayari ngayon sa iyo. Napalunuklaway si Ahmed habang si Zahid naman ay yumukod habang nakikinig. Bago pa mahuli ang lahat, ay sumama na kayo sa akin. Wala na nga silang inaksayang oras. Sumama ang magkapatid sa matandang lalaki sa pinakadulo ng baryo kung saan ay mayroong lumang bahay na ngayon lang nakita ni na Ahmed at Zahid sa tagal nilang naninirahan sa lugar na yon. Bakit ngayon ko lang nalaman na may bahay pala rito? Hindi umimik si Mang Istoy. Pumasok lang to sa loob ng bakura ng nasabing lumang bahay, kaya sumunod ang dalawang magkapatid na hindi pa rin nagpapansinan. Sinalubong kaagad sila ng matandang babae na may nanlilisik na mata at katulad ni Mang Istoy ay maputi na rin ang buhok nito. Magandang umaga, mahal kong asawang Lukreng. Anong ginagawa mo sa bakuran ko, Istoy? At huwag mo akong matawag-tawag na asawa dahil matagal na tayong walang ugnayan. Hindi ikaw mismo ang nagdeklara noon. Napangiti lang ang matandang Ginoo bago muling nagsalita. Isang tabi mo muna ang pagkapuot mo sa akin, Lukreng. Dahil kailangan ng lalaking to ng tulong mo. Makikita mo naman siguro sa aura niya ang pumapalibot na kadiliman. Kapag nagpatuloy to, mapapahamak siya katulad ng nangyari sa anak natin noon na tinangay ng mapanlinlang na katao. Dahil sa mga sinabing yon ni Mang Istoy ay tumalima si Manang Lukreng. Nagulat naman ang magkapatid na nagkatinginan sa isa't isa. Kung ganun bumalik na naman pala ang walang hiyang katao na yon. Makakaganti na rin tayo sa kanya. Wala na nga silang sinayang na oras. Nang makaupo na si Ahmed ay isinalaysay niya lahat ng engkwentro nila ng nasabing kataw na nagpapanggap na kanyang asawa. Nung una ay ayaw pa niyang maniwala pero nang sabihin ni Manang Lukreng na ang kapalit ng mga ginagawa ng kataw ay ang mismong buhay niya ay doon natauhan si Ahmed. Nagbigay ito ng kwintas sa magkapatid. Hugis kabibi ang kwintas at ayon kay Manang Lukreng ay mayroon daw tong orasyon na tiyak na kaaayawan ng kataw. Pagkadaka ay nag-abot din to ng maliit na garpon kay Zahid. Ano po ito? Ngayong gabing to, tsak na babalik ang kataw. Mas magiging agresibo siya para akitin ang kuya mo. Gagawin niya ang lahat para makuha ulit ang loob ni Ahmed. Humarap ang ginang sa maskuladong lalaki bago magpatuloy sa pagsasalaysay. Apo ang laman ng garapon na yan at isasaboy mo yon sa kataw kapag nakita mo to. Hindi basta-bastang abo yan. Dahil mayroon niyang dasal na siguradong makakapinsala sa kataw. Bakit ang kapatid ko po ang gagawa? Hindi ba mapapahamak siya dyan? Bakit? Hindi na lang po kayo. Takot sa presensya niya ang kataw. Kaya malabong magpakita yon kapag nandyan na siya. Sige po, ako na po ang gagawa nito. Matapos ang ilang saglit pang pag-uusap ay bumalik na nga ng bahay ang magkapatid at nagpahinga. Nagpasalamat din sila sa tulong ni Mang Istoy. Habang naghihintay ng oras ay nakatanaw lang si Ahmed sa lamay ng kapitbahay mula sa bintana. Hindi niya alam kung makukonsensya ba siya o hindi. Kaya napahawak na lang siya sa sariling dibdib at napapulong. Wala na ba akong konsensya? Hindi naman sa ganun, kuya. Naunaan ka lang ng galit kaya ganun. Pero alam ko namang kahit anong galit mo, hindi maalis ang kabaitan dyan sa puso mo eh. Salamat sa pag-unawa, tol. Pagkatapos nito itatama akong lahat ng nagawa kong mali. Pagkatapos ng usapang yon ay nagpasya na ang dalawa na matulog hanggang sa sumapit na ulit ang 12:00 ng hating gabi. Katulad ng inaasahan ay nagpakita ulit kay Ahmed ang kataw na nag-aanyong si Arya. Mula sa bintana ay pinasunod siya nito papunta sa dalampasigan. Mahal ko, marami nang humahadlang sa atin.
Sumama ka na sa akin at magpapakalayo-layo na tayo. Ganun na nga ang ginawa ni Ahmed. Lumabas siya ng bahay at sumunod sa nasabing nilalang. Lihim naman silang sinundan ni Zahid katulad ng kanilang plano. Nang nasa dalampasigan na, ay sumampa ang kataw sa batuhan at masayang inakag si Ahmed. Minasdan lang ng maskuladong lalaki ang kataw na nag-aanyo ng yumao niyang asawa. Halika na. Ano pang hinihintay mo, mahal ko? Mahal ko? Hindi ikaw ang asawa ko! Patay na si Aryan! Nang sabihin yon ay umangil si Aryan at unti-unting bumalik sa tunay nitong anyo. Isang nakakatakot na engkanto ng karagatan na nandilin lang upang makapambiktima. Nang sunggaban na nito si Ahmed ay kaagad tumakbo si Zahid at isinaboy ang abong nasa garapon. Nang tumama sa mukha ng kataw ang nasabing abo, ay umalingaw-ngaw ang nakakatakot nitong tinig. Unti-unting nalusaw ang pagmumukha nito habang nagwawala sa mismong batuhan kung saan to nakatungtong. Muli na naman tong sumalakay pero kinuha naman ni Ahmed ang garapon at siya ang nagsaboy ng abo sa kataw. Umalingaw-ngaw na naman ang nakakakilabot nitong tinig na sinabayan ng pagkulog at pagkidlat. Maya-maya pa, nang nakatayo na to sa batuhan ulit ay kitang-kita ng magkapatid kung paanong unti-unting nalusaw ang buo nitong katawan. Hanggang sa tuluyan na nga itong maging bula na humalo sa tubig dagat at inagos ng inagos. Dahil doon ay natahimik na ang buhay ni Ahmed at ng kanyang kapatid. Hinayaan na lang niya ang mga taong umapi sa kanya at umalis na lang siya sa lugar na yon. At namuhay silang magkapatid sa ibayong lugar kung saan magsisimula sila ng kanilang panibagong buhay. Wakas!